Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Tama ba ng isang senador ng Pilipinas ay magmungkahi sa Philippine Coast Guard na gumanti sa China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagbili ng sariling water cannons? Pero bago tayo maglabas ng ating mga reaksyon, bago tayo pumili ng ating kakampihan, at bago tayo humusga, tanungin muna natin, sino ba ang taong nagsabi nito? Ano ang kanyang pinanggalingan? At gaano nga ba kalalim ang kanyang kaalaman sa mga isyong ganito? Si Robin Hood Ferdinand Carino Padilla, mas kilala bilang Robin Padilla, ay sumikat noong 1990s bilang bad boy ng Philippine action movies. Kilala siya sa mga pelikulang puno ng barilan, suntukan at matitinding eksena. Bukod sa karir niya sa pelikula, madalas din siyang napapansin dahil sa personal life niya, relationships, family, at mga pinagdaanan sa buhay. Pero eventually, nag-shift ang focus niya mula sa showbiz papunta sa public service. Nag-aral si Robin Padilla sa Siena College of Quezon City noong elementary. Sa high school, nagsimula siya sa San Sebastian College, Recoletos, tapos lumipat sa St. Louis University Boys High School sa Baguio. Pero sa edad na 17, huminto muna siya sa pag-aaral para tutukan ang acting career niya. Kalaunan, nakatapos siya ng Bachelor of Science in Criminology sa Philippine College of Criminology o PCCR. Kahit kasama siya sa batch 2001, noong June 2022 lang niya opisyal na natanggap ang diploma niya, ilang araw matapos siyang manalo bilang senador. Noong April 1994, nahatulan si Robin Padilla dahil sa illegal possession ng 3 baril, kaugnay ng isang driving incident noong 1992. Nagsilbi siya ng halos 4 na taon sa kulungan, bago siya bigyan ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at pinalaya noong April 1998. Makalipas ang halos 2 dekada, noong 2016, binigyan naman siya ng absolute pardon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Fast forward sa taong 2022, si Robin Padilla ay nahalal bilang senador. At hindi lang basta nanalo. Nakuha niya ang ikalawang pinakamataas na bilang ng boto sa kasaysayan ng Senate election sa Pilipinas. Noong June 30, 2022, opisyal siyang nanumpa at pumasok sa Senado at naging kauna-unahang Muslim senator ng bansa mula pa noong panahon ni Santa Nina Rasul. Kilala rin siya bilang isang matatag na supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at noong July 24, 2024, siya naman ang umupo bilang presidente ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP mula sa dating bilanggo hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa politika ng bansa. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun. Dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Sa unang rinig, parang maangas, parang makabayan, parang hindi nagpapabuli. Pero honestly, delikado at oversimplified ang idea na ito. Unang-una, valid ang galit ng mga Pilipino. Ilang beses na tayong na-water cannon sa West Philippine Sea. Nasasaktan ang mga crew, nasisira ang barko,
at parang binabastos ang soberanya natin. Yes, emotionally, nakaka-relate tayo sa gustong gumanti. Tao lang. Siyempre, mga Pilipino tayo. Pero ang problema, ang foreign policy, hindi pinapatakbo ng emosyon. Pinapatakbo yan ng strategy, risk assessment, at long-term consequences. So ang point ni Robin Padilla ay kung ginagawa nila sa atin, gawin din natin sa kanila. Parang playground lang logic. Sinuntok ka, suntukin mo rin. Binasa ka, basain mo rin. Pero sorry, wala tayo sa barangay. Hindi ito barangay away lang. Ito ay China versus Philippines. At kung iisipin mo yan ng seryoso, napakasimple ng sinasabi niya. Para sa isang napakakomplikadong geopolitical problem. Bakit ako naniniwalang mali ang ganitong approach? Let me be very clear. Una, China is a military superpower. Tayo, hindi. Kahit sabihin mong water cannons lang, kahit gumanti ka, binibigyan mo sila ng excuse para ma-escalate ang situation. Pangalawa, sa international stage, actions have meaning. Kapag ginayang mo ang ginagawa nila, pwede nilang sabihin na pareho kayong aggressive. So nawawala ang moral high ground ng Pilipinas. Pangatlo, sino ang unang tatamaan kapag lumala ito? Hindi mga politiko, hindi mga senador, kundi ang mga Coast Guard natin, mga sundalo natin, at mga mangingisda. Hindi ba't mas maganda kung meron tayong tunay na national security strategy? Tapang ba ito o populism? Let's be honest, ang ganitong statements ay patok sa masa. Madaling i-cheer, madaling mag-viral. Ayos yan, gumanti tayo. Tama yan, huwag tayo magpabuli. Pero ang tanong, responsable ba to na advice galing sa isang senador? Or soundbite politics lang na masarap pakinggan pero walang malinaw na exit plan? Ang pagtatanggol sa West Philippine Sea ay hindi warmongering. Ito ay pagtindig para sa mga ngisdang Pilipino, suporta sa Philippine Coast Guard, paggalang sa international law, at proteksyon para sa susunod na henerasyon. Hindi futile ang pagtayo. Ang tunay na delikado ay ang sumuko. Sa gitna ng ingay ng politika, sa gitna ng batikos, intriga, at walang katapusang debate, isang tahimik pero mabigat na pahayag ang binitiwan ng isang taong pinakamalapit kay Senator Robin Padilla, ang kanyang asawa, si Mariel Rodriguez Padilla. Ayon kay Mariel, hindi na raw balak tumakbo pa ni Robin sa kahit anong posisyon sa 2028 elections. I still believe that Robin is not a politician. I feel that the title for Robin is a public servant. Yun yung, para sa akin sabi niyo, syempre, asawa ka, ano mo. O, di sige, basta ako, ganun ang paniniwala ko, yun, ganun ko nakikita. Kasi, hindi naman, Julius, wala kaming bagong kotse. Simula nung si Robin ay nanalo. Wala kaming bagong bahay. Wala kaming bagong, kung ano ba, na nakatas ng pagiging senador ni Robin. Okay? So, yun ang aking taas noong masasabi. Dahil ganyan nga ang pananaw mo sa asawa mo, sa tingin mo ba, I'm sure pinag-uusapan niyo to, no? Kung anong plano niya. May plano pa ba siyang tumakbo sa susunod That's na a good eleksyon? question. Because I don't know if okay, that's a really good question. Because si Robin doesn't. Robin does not. Ayaw niya na. Ayaw niya na. Kasi sinabi niya na, di ba, nabubuwagin na raw ang Senado. Dapat sa kanila daw mauna yun. He is always saying that because nababagalan siya sa mga bagay-bagay. Samantalang they were asking him to run nung, kailan ba yung bago mag-22, yung 2019. Feeling ko, hindi man siya ganun kagulo nung panahon na yun kung ganun time siya pumasok. Pero no, pumasok kami ng 2022 and it was just really so gulo. Diba? So he says all the time, there are days that I tell him, hindi na. Wag na talaga. Wag na, hindi na. And then there are also days, Julius, that people come up to me. They tell me,
natulungan po ako ni Senator sa ganito-ganito. Si Senator po, nagpunta sa amin, tinulungan kami ganito-ganito. May mga ganyan. So, when those moments happen, na ano ako always na parang, sandali, kaya lang may nagagawa siya eh. Alam mo yon, may napapaganon ako. May days ako na ganon. May days ako na last na talaga to, tatapusin na lang natin to, hindi na natin to, ano yun, kasi parang, or like sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says, or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. And then again, there are those days when I see the indigenous people, when I see the Muslims, how they are so grateful to him that they are feeling seen now. Alam mo yon? So parang iniisip ko, paano sila, kasi umaasa sila sa'yo. Syempre may mga times, si Robin kasi pag may init ulo niya, sabi, magre-resign na ako dito, ganito. Sa ako, I'll tell him, we cannot do that because there are people who voted for you and are relying on you. Alam mo yon, may mga ganun. Pero I understand him also kung minsan talaga frustrated eh. Alam mo yon, yung kasi parang ang bagal, ang dami, yung Naawan, sistema, diba? Yung ganon, ganyan. And this is also what I think, again, the 6 years is really short to really make a difference. Because it's a long... Pero siya, ano ang kanyang Siya- sentimento? Siya, Robin has no ambition. Robin, from day one, wants to help. Para kay Mariel at Robin, ramdam ang bigat ng pinagdadaanan, ang pagod, ang frustration, at ang sakit na dulot ng walang tigil na panghuhusga at pambabatikos. At para kay Mariel, pumasok si Robin sa politika, hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa yaman, kundi para maglingkod. Pero sa isang sistemang paulit-ulit kang hinihila pababa, sa isang mundong konting mali mo lang huhusgahan ka na agad, dumating na raw sa puntong napatanong sila, sulit pa ba? At doon niya binitawan ang linyang tumimo sa marami. Parang hindi na siya deserving ng ganitong trato. Mula sa pagiging action star hanggang sa pagiging senador, at ngayon, posibleng isang tahimik na pag-alis sa mundo ng politika. Ang tanong, ito na ba talaga ang huling yugto ng political journey ni Robin Padilla?